Hi, Joel. Hello, ma'am. Uy, grabe, may movie ka na pala. Good afternoon po. Yes po. Hello, welcome. Welcome po. Hello. Nag-welcome din. Good afternoon po. Kamusta po? May movie ka? Yes! Knocks first. First Diyan ako, po. Joel. Ay, dito. Saan mo talaga? Ano ba yan? May nabalitaan ako sa'yo, naloka ako. Nag-apply ka sa club. Anong in-applyan mo? Pagkapasok ko nun, may mga sumasayaw na nakabrief. Oh, maganda ba katawan? Mga ganun sila. Kala siguro, mga parokyano kami. Akala bubuking ka. Tsaka, wait lang po, pinupulikat ako. Ano ba yan? Ano ka Pinulikat ba? pa sa show, oh. Ganunin mo. Ayan na, wala. Oh. Yung sinasabi niya na magbibideo lang ng ganyan, pera na agad. No, it's not all about money. Box. Ang galing ko mag-English, ma'am. Oo, kakabilib na talaga. Hindi pa rin po ako makapaniwala pag may dumadating mo na kahit maliit o malaking blessings kung, Lord, deserve ko po ba to? Salamat po. Ba't mo tinatanong kung deserve mo? Yun po, hindi rin naman po ako perfect eh. Mm. Para saan po ba talaga to, Lord? Sorry po ah. Taga-Angono ka? Yes, Angono Rizal po. Doon po ako pinanganak sa Angono Rizal. Tapos siguro mga 1 month po ako sa Cavite na po kami tumira. So, technically, yung childhood mo sa Cavite? Cavite na po. Hanggang saan lang ang naabot mo sa school nung nag-aral ka? High school graduate po. So, pagka-graduate mo ng high school, ba't di ka na tumuloy sa college? Financial din po, hindi po kaya. Pero okay lang po. So, anong ginawa mo nung hindi ka na nag-college? Nagtrabaho na ako ng simula 16 pagka-graduate ko. Ng high school? Ang high school, siguro ilang months lang nagtrabaho na po ako. Saan ka mga nagtrabaho? Sa electronics, wire ng mga sasakyan. Parang katulad Hilux. Yung mga wire nun sa loob, yan tinitapean ko po yun. Kami po nagtitape nun. So, iba-ibang trabaho pinasok mo na? Ang dami po eh. Time zone, sa Bicol, sa restaurant, sa paggawa ng mga sardinas. Nagtrabaho ka din doon? Nagtatrabaho ka para itaguyod yung sarili mo? Hindi po, para sa pamilya ko. Naging breadwinner ka? Yes. Ilang kayo magkakapatid? 5 po. Tatay ko po may anak sa una, 2. Mama ko 1. Tapos sa nanay at tatay ko kami lang 2 ng ate ko po. Ikaw na ang tumulong sa family mo? Para sa kanila naman po itong ginagawa ko. Parang ikaw na yung nagtaguyod. Pero nung bata ka, ano talaga pangarap mo? Lawyer. Oo. Naging abogago nga, ma'am. Oo, naging abugago. As in lawyer, ang gusto mo? Lawyer ang gusto ko, pero hindi niya nga ako gusto. Kasi unang-una nga po, wala po talagang sa mga ganyang mga batas-batas bukod doon. Sa school din, hunghang-hunghang din. Yung pasaway po talaga naman. Oo, parang lahat naman ganyan pasaway. Pero ikaw, kinarir mo ang pagiging pasaway. Opo, Kasi yun dito din po ang trabaho mo ngayon eh. Pasaway din ang pinagagagawa mo online. Paano ka napasok doon? Saan Mga po? kalokohan na ginagawa mo online Actually po, dati na po namin ginagawa yun. ng barkada mo. Opo, matagal na po. Hindi lang namin ina-upload. Hindi naman namin alam na okay din pala sa iba na makaka-relate sila. Ganon din yung mga kalokohan na trip nila. Di mo. Nare-relate po sila. Pero may nabalitaan ako sa'yo, naloka ako. Nag-apply ka sa club. Anong in-applyan mo? Tatawa-tawa ka dyan. Ilang taong kapatid nung nag-apply ka doon? 2019. Actually, may trabaho pa po ako noon. Hindi na talaga masustain po. Parang Kailangan mo na mas malaking kita. kailangan po talaga eh. So, Gagawin ko na lahat. Una, nag-apply ako sa Apollo. Sabi sa akin ng manager doon, di ba nakaupo kami lang. Sabi sa akin ng manager, ganito siya. Hindi pwede yan, ang taba niyan. Ba't ano ba ina-applyan mo? Sakto na ako doon. Ano ba ina-applyan mo? Apply ko lang naman, waiter. Akala ang go-go dancer. Oo. Sabi ko, masakit magsalita to ah. Inunahan niya na kagad ako ng gano'n eh. Parang na-offend din ako sa sinabi niya gano'n. Sabi ko, tara Renz, salisa tayo. Sabi ko, Renz, magpapapahit na ako ha. Ayoko nasasaktan nung sinasabihan akong gano'n eh. Nag-apply kami uli sa kabila. Ano naman yung kabila?
White Bird. Ano naman yung white bird? Basta saya, ganun din yun eh. Parang kapolo rin yun eh. Oo, sayawan din. Sabi sa akin ng manager na bading doon. Nakikita mo yan, yung mga sasakyan na yan. Hindi sa customer yan. Doon yan sa mga trabahador namin. Sabi ko, okay. Nag-apply po sana ako, waiter. Inunahan ko na. Sabi niya, hindi. Mag-dancer ka. Hindi naman ako sumasayaw eh. Mag-dancer ka. Sa stage? Sige. Oo po, laban na. Sabi ko, sige po. Oh. Nagpaalam na rin ako kay Joy noon. Sa jowa ko po. Sabi, sana maintindihan mo ako. Hindi ko naman gusto to eh. Oh, sana maintindihan mo. Kala mo talagang... Hindi kasi yun na po yung magiging trabaho ko. If ever na matuloy po yun. Pasok na sana ako. Nagka-pandemic po kasi. So pasok ka dapat. Pasok na po Nasasayaw ako. ka na naka-brief. Pagkapasok, di ba nasa lab nga po kami, doon ako yung kinausap na manager. Pagkapasok ko nun, may mga sumasayaw na nakabrief. Oh, maganda ba katawan? Ganun sila. Tapos pagkapasok ko po, nakatingin sa amin. Kala siguro, mga parokyano kami. Akala bubupin ka? Ganun po. Ay, hindi, ga-apply lang din po ako. Tsaka, wait lang po, pinapulikat ako. Ano ba yan? Pinulikat pa sa show, Ganunin mo. Ayan, nawala. Pero parang hindi yun ang talagang para sa'yo. Kasi nag-pandemic bigla. So, anong ginawa mo ng pandemic? Yun po, skeletal. 2 days ng pasok namin, 3 days sa restaurant. Yun po, nagbibideo kami ng Colocos pag wala akong pasok. Ano mga binivideo nyo nun? Puro lang po, puro funny videos lang po, patanggal lang yung stress. Kasi ang daming, di ba po, ang daming problemado po. Nung gusto lang po natin makahelp sa mga lungkot. Pag gusto niyo maging masaya, panoorin niyo kami, gano'n lang po. So, paano mo naramdaman na parang yung mga kalokohan mo mabenta na sa kanila? Alam niyo ba yun nga, nagsipag-resign po kami para tutukan yung video. Tutukan yung video nang hindi naman namin alam kung saan pupunta? Kung saan pupunta yun. Hindi pa naman po kami kumikita doon ng... Malaki. Opo. In-improve po namin yung video, yung content namin. Tapos ito po, hindi na po namin namamalaya na nag-grow na po yung views, followers, konting pera po na napaghatian namin. Hindi po namin alam na unexpected po lahat. Sa fashion po kami nakatuto. Fashion? Ano? Passion o fashion? Fashion. Basta yung po, passion. Ano yung passion na yon? Gusto po kasi namin, ma'am, na maibalik yung dating comedy na nawala. 90s, sila Babalo, sila 90, yung mga nakalakihan nating comedy. Yes. Gusto ko po maalala po nila pag once na napanood nila kami. Maalala nila sila Babalo, sila Redford White, yung mga dating Kasi nawala na po yun eh. Wala Alam na mo, pong gaano dati ko gumagawa nagsasabi niyan, yung dating style ng comedy. Mga John and Marcia days, chicks to chicks, palibasa Sitcom. lalaki. Opo. Gusto niyo yung humor nung time na yun. Masaya po eh, nakakatanggal ng stress eh. Dahil yun ang nakakatawa for you. Yun ang comedy na gusto mo. Yes. Paano yung Malupiton? Paano lumabas yun? Lumabas po si Malupitan noong 2022 po. Doon na po ako gumawa ng sarili kong page. Sino nakaisip ng Malupiton? Napapanood ko lang po yung kay Boss Carepa na Bicol kasi po yung Bicol word. Pag binabanggit niya yung Malupiton na yun, natawan-tawa ako. Hindi ko pa po alam meaning nun. Ano ba meaning ng Malupiton? Malupit, magaling, mahusay, parang gano'n daw po. Hindi ko naman From the po, word malupit. yes. Pero hindi ko po alam na yun yung magiging name ko. Nilagay ko lang yun sa dibdib ko eh. Tapos yun, nakilala na po ng tao. Kaya yun na po yung pinangalan ko sa akin. Kailan mo naramdaman na kilala ka na as Malupiton? Kasi di ba magbabago yung pamumuhay mo. Kung dati, as yourself ka lang lalabas, pero ngayon na nakikilala ka na, magbabago na rin yung buhay. Di ba? May mga kasama po ako pag lumalabas ako kasi minsan mo naloloka na po ako eh. Iba po kasi dating, kami-kami lang, safe lang, walang mga Kinukulit ka na rin. Opo. Kasi nga makulit ka sa video. So pag nakita ka in person, akala nila, puro kalokohan to. Kala nga nila Nakikipaggaguhan din sila sa inyo. Kala nga nila ganun kahit sa off-cam. Di ba, tatawagan ako. Kupal! Oo. Ano sagot mo? Kupal ka ba? Gaganon ko rin siya. Di nagkakasagutan kayo ng mga tao. Masaya naman, kaya lang, ngayon, medyo iba na. Ano yung tungkol sa flyers? Kung naglalakaw ng flyers, ano nangyari doon? Hindi, nagbibigay pa ako ng flyers noon. Trabaho mo sa yun? restaurant na mamigay kami ng flyers pag walang customer. Sa restaurant. Ma'am, kaya na po kayo. Ma'am, ito po, para makita nila. Ay, yung mga panahon na yun,
Yun yung gusto kong maisama sila tatay tsaka si mama na kumain kami sa labas. Kasi hindi ko po kaya, ma'am. Magkano lang po sinasahod ko? 380 po ata, 375. A day. A day. Opo, pamasahe ko pa po, pagkain ko pa po. Parang wala na pa natitira. Parang ayoko na nga sumahod nun eh. Na ano lang ako eh. Nai-stress lang ako eh. Pag-sahod, pabayad ko lang din yan. Huwag na ako sumahod. Ganun din eh. Dumadaan lang sa palad mo eh, no? Ganun po. Kasi may nakita nga akong pamilya po na magkakasama sila. Kumakain sa Na labas. kumakain. No. Napa-stop ako. Habang namimigay ako ng flyers. Tinignan ko, sabi ko, Lord, na may dumating yung araw na mailabas ko sila mama at sila tatay. Kasi yun lang naman po yung gusto ko. Maliit lang mo yung pangarap ko eh. Na makita ko masaya pamilya ko, magulang ko. Hanggat nasa tabi ko pa sila. Anong reaction nila dito sa ginagawa mo online, yung pamilya mo? Kasi di ba puro kalokohan? Masaya po sila. Masaya po sila. Tulad doon nakaraan po, nagkakape ako sa terrace. Pumunta silang dalawa. Nanay, tatay mo? Ginamusta nila ako, tapos umiiyak sila. Ba't sila Umiyak si mama muna pala. Pagkaiyak ni mama, umiyak na si tatay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nakasalamat. Sabi niya, kasi alam mo naman yung buhay natin dati. 1 kilong bigas, pahirapan pa. Makakain tayong 2 beses ang araw, safe na kami. Pero ngayon, binigay ni Lord. Deserve niyo po yan kasi grabe yung paghihirap niyo po dati nung araw. Grabe yung sakripisyo niyo, nakikita ko po yun. Wala lang po akong magawa. Thank you, Lord. Oo, dahil sa mga... Without you, Lord, everything is nothing po. Pag minatatanggap ako na blessings, tinatanong ko pa rin pang hanggang ngayon sarili ko. Deserve ko ba to? Tinatanong ko po si Joy. Ang tagal nyo na, 10 years. 10 years po. Nasaan na po ba tayo? Nagte-thank you, Lord ka. Ayun, nga pala. Ano ba yan? Kailan ka nag-start maggawa ng content? 2020 po kami nag-start ng Kulokis TV. In 4 years. Ang laki na ng nabago sa buhay mo. Kahit pa paano po. Di ba? Masaya po, ini-enjoy po namin kung ano meron ngayon. Sobrang pinagpapasalamat po namin yung kay Lord. Kahit hanggang ngayon po, Tito Tony, parang panaginip pa rin po lahat. Hindi pa rin po ako makapaniwala pag may dumadating mo na kahit maliit o malaking blessings. Kung, Lord, deserve ko po ba to? Salamat po. Ba't mo tinatanong kung deserve mo? Yun po, hindi rin naman po ako perfect eh. Para saan po ba talaga to, Lord? Kaya nagtatanong po ako. Damkat sa... Oh. Ano ba yan? Ano na nangyari sa atin, Joel? Parang na-realize mo bigla yung mga blessings. Alam mo, totoo yan. Nakakaiyak pag na-realize mo yung blessings na dumarating sa buhay. Kung i-compare mo dun sa noon, di ba? Na pinagdaanan mo. Opo, ma'am. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat. Sa maliit na bagay, sa malaki. Dati naman po wala ito eh. Pero iba yung pinagkaloob ni Lord. Yung mga binibigay yung blessings, nagiging blessings din po ako sa iba. Na kahit paano pa, sa mga nasasama ko, yung mga kagrupo ko, kahit paano pa, naabutan ko sila. Hindi naman po ganun kalakihan, pero galing po sa puso ko at alam nila, deserve din naman nila yun. Di ba pangarap mo nun maging abogado? Opo, ma'am. O ano na ang pangarap mo ngayon? Isang malaki at tanyag na isang business owner. Gusto mo Ayun, na gusto ko na po dumating sa time na, okay na ako, dito na lang ako. Kasi naalala ko po dati kasi tagta-tricycle po tatay ko. Gigising na ako ni Mama, well, antayin mo si tatay doon sa may kanto. Baka nakapasada na siya, baka may pasahero na siya. Para may pambili tayong bigas. Antayin ko si tatay noon. Malayo pa lang, alam ko na yung tricycle niya eh. Titingnan ko gano'n. Ay, nakikita ko na si tatay, tay. May pambiling bigas tayo, wala pa po tayong bigas. Sabi niya, isang ikot pa nak, wala pa akong pasahero eh. Sabi ko, sige tay, antay uli ako doon. Nakita ko uli. So tayo, okay lang, meron na. Bibigyan niya na ako 100 na. Pambiling 1 kilong bigas, 30, 70 pesos, pang ulam na namin yun. Hanggang tanghalian na yun. Babudgetin yun ng nanay mo. Opo. Tapos, yun. Bahala na po kung meron ulit mamayang gabi. Paano pag mga birthday, Pasko? Gipit pa rin nung bata ka. Nagsisimbolo sa akin na birthday ko pag may cake ako. Kahit wala na po akong handa. Gusto ko lang po may cake ako, yun lang. Sorry po Hindi, gusto ko lang po na ano ko pa na, ay birthday ko pala. Doon ko na po mararamdaman na sobrang saya ko na. Balita ko, dapat magiging tatay ka na. Ito po dapat November 24, 25.
nanganak na po dapat si Joy. Hmm. Ayun po, hindi pa pinagkaloob ni Lord. So, paano mo tinulungan si Joy dun sa pinagdaanan niyang yan? Kasi masakit sa babae yun eh. Mawalan ka ng ine-expect mo na blessing. Magkasama po kami. Hmm. Sinasama ko siyang umiyak. Umiyak din po ako kasi masakit po talaga. Galis kami. Tara, gala tayo para hindi natin maiisip. Hanggang sa unti-unti po ng kahit papaano po, natatanggap na ni Joy. Natatanggap ko na rin. Pero ikaw ba, sa edad mo ngayon na 26, gusto mo na at handa ka na maging tatay? Opo, Ready ka na? nakaplano na po kami ni Joy. Kung pagkakalob na po ni Lord. Pero ready na po ako. Ano yung secret? Bakit tumagal sa'yo si Joy ng 10 years? Wala, hang din kasi ako eh. Tulog ko nga naman. Wala, mahalin nyo lang ang isa't isa eh. Nox. Ayun. Talaga naman. Talunin nyo ang aldab. So, ito ang pinakamabigat na pinagdaanan nyo Opo. as boyfriend, girlfriend. Sa relationship nyo, yung na-miscarriage si Joy. Joy pa naman ang name niya. Kaya nga po. Kaya po Joy si Joy. Kasi miracle baby si Joy. Bali na survive po siya ng doktor. 1 hour na siyang patay nun eh. Tapos na-survive siya ng doktor. Kaya pinangalan sa kanya Joy. That miracle Joy siya eh. Opo. Siya din ba ang nagbibigay ng joy sa buhay mo Yes. ngayon? Nox. Saka naalala ko po dati. Wala naman po akong pang-date-date kay Joy. Si Joy nga lagi na nilibre sa akin eh. Alam niyo po, kahit may trabaho ko, wala akong may libre sa kanya kasi wala natitira sa akin. Nahihiya na nga ako sa kanya eh. Ang bait na Joy. Tapos minsan po pag ano, Siya nalilibre sa opo, pag wala akong pamasahe, magugulat ako. Iiwanan niya ako ng pera dun sa bag ko or sa wallet ko. Sabi niya, tabi mo yan. Sabi ko, para saan to? Hindi, pang gastos mo yan. Sabi ko, dami ko ng utang ko sa'yo. Kaya mo, pag nagkaroon ako, bawi ako sa'yo. Bumabawi ka naman ngayon. At paano? Bawing-bawi. Yun. Diyan mo masusukat ang pagmamahal ng isang babae. Kapag walang-wala ka, pero nandyan pa rin siya. Alam mo kung saan mo masusukat naman daw ang lalaki? Saan mo? Kapag meron ka na, kung siya pa rin ang kasama mo. Siya pa rin eh. Oo, yun. Kaya feeling ko hindi mo siya iniwan kasi siya yung kasama mo nung nagsisimula ka pa lang. Opo. Tsaka dumarating ko sa times pag ano, si Joy meron po siyang ngayon, post, ano yun? Partum. Partum yun. Minsan po magulo yung utak niya. May Minsan hindi ko siya pinagdaanan siya. maintindihan. Traumatic yung pinagdaanan Opo, niya. dahil nawala si baby. Physical kasi yun eh, parang feeling mo, someone died inside of you. Kaya kailangan mo lang siyang samahan dun sa pinagdadaanan niya. Dumating po sa time na nakikipag-break siya sa akin. Then doon niya sa baby, nakakaranas siya. Pero ayoko po yung paramdam sa kanya na porkit ganito, porkit may ganito na, may ganyan na. Hayaan mo na ako. Hindi. Nilaban mo? Oo. Wala, mahal ko siya eh. Nox, talagang Oo. Nahulog ang bida talaga. Nox, talagang nagmahal eh. Ano ba yun? wala eh. Iba yung mahal eh. Alam mo kung ba't mo siya mahal? Masabi ko sa'yo. Bakit? Kasi minahal ka niya, hindi ka pa malupiton. Joel ka pa lang Totoo noon. po. Nung 16 ka. Minahal niya yung totoong pagkatao mo, hindi yung mga puro kalokohan na pinaggagawa mo. Minahal niya ako sa taglay kong pambihira. Nox. Paro eh. Talaga nga namang hindi na natin kinaya to. Oo. Imagine mo, kaya kanyang mahalin nung nag-a-apply kang agogo dancer. Kaya, Biruin mo yun. Sorry pasensya na. Gagawin ko lang talaga sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Paalam ka pa sa kanya nun? Paalam pa ako sa kanya. Oo. Ano Kasi- sabi niya nung mag-a-apply kang dancer? Sabi niya, sige yan. Sabi niya, sige. Kasi gusto ko mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Pero ngayon talagang hindi na kailangan gawin yun. Sa mga ginagawa mo pa lang ngayon. Hanggang kailan mo nakikita yung sarili mo nagagawa ng mga ganitong kalokohan? Hindi ko po masabi, ma'am. Kasi kung ano pong dumarating, pinapag-pray ko po yun. Once na dinidelivered yung pray ko po na okay na po ako, established na pa sa business, Okay na? okay na po. Gusto ko na pa ng privacy pa na matahimik na. Hindi na ayoko na lumabas sa SOCMED, if ever. Paano mo hinahandle yun? Yung public life bashing, judgment, assumption? Yung mga negative, hindi ko naman po sila napapansin kasi wala naman sila maidudulot na Hindi ako nakafocus sa kanila eh. Ano lang sila sa mga gagawin ko, makakasagaba lang sila kung iisipin ko sila. Wala pa akong pakialam sa kung anong sasabihin nila. So saan ka lang may pakialam? Sa mas makakapag-improve po ng mga ginagawa ko.
sa work. The rest, kung ano man sabihin nyo, wala. Meron nga po dun, ma'am. Oh. Sabi sa akin, magagawa lang ng video na ganyan, tapos pera na agad. Saan ba yung camera ito? Kung sino ka man, nag-comment ka noon, kupal ka. Bakit naman? Kasi sabi niya ganun kadali. Hindi po ganun kadali mo maging content creator. Hindi po ganun kadali na sinasabi na pera agad, pera na. Hindi nila alam kung gaano kahirap po. Mahirap, ma'am. Pero masaya. Wala naman pong madali. Effort. Effort po. Alam mo kung bakit mukhang madali? Kasi pag nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, mukhang madali. Opo, kala nila puro pasarap pero hindi nila alam yung naganap. So may wisdom din naman pala tayong na i-share sa mga tao. Ngayon lang po kasi alam nila, kala nila ganun-ganun Puro lang. pasarap pero hindi nyo na maalam yung mga nagaganap. Opo. May mga pinagdaanan din naman. Di ba po, yung sinasabi niya, magbibideo lang ng ganyan, pera na agad. No, it's not all about money. Ang galing ko mag-English, ma'am. Oo, kakabilib na talaga. So if it's not about money, what is it about? It's all about that bass. Yeah, the bass, that trouble. Pero ang content creator is 24/7 gumagana ang utak. Totoo po. Kaya parang minsan ang gulo niyong kausap. Si Alex minsan parang ang gulong Ma'am, kausap. makakalimutin po ako. At saka, Kasi parang nag-uusap di ba, kami, pero may iniisip pala siyang Opo, gagawin. malayo ako sa utak. Malayo pa yung utak ko. Kasi okay pala to. Pero kausap mo ako. Oh, di ba? Yung kasi nga kailangan mo mag-isip ng content. Yun. So pag nanonood sa yung mga viewers mo, yung mga supporters mo, anong gusto mong makuha nila sa channel mo or sa mga social media Pag page meron po mo? silang pinagdadaan or ano po sila may pinagdadaan sa depression or anxiety, pwede po sila manood sa amin. Makakatanggal po ng stress kahit pa paano. Kasi po noong nakaraan, may kumanta po kami sa bar. Mayroong babaeng umiiyak na ano kasi siya hindi po siya pwede makalapit sa amin kasi nandito kami sa stage. Parang umiiyak po kasi siya, nakikita ko. Kaya sabi ko, pinalapit ko po sa akin. Umiiyak siya, nagpapasalamat siya, yumakap siya sa akin. So, salamat sa'yo, sobrang salamat sa'yo. Sabi ko, bakit po? Ano niya, ikaw nakasagip sa akin, magpapakamatay na sana ako. Niloko ako ng asawa ko. Dumaan ka sa akin, dumaan ka sa feed ko. Tapos yung nagtuloy-tuloy na hanggang hindi ko na ginawa yun. Sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Iyak siya ng iyak. Tapos yun, iyakap ko po siya. Sabi ko, salamat po sa na-appreciate niyo po yung ginagawa namin. Ang galing, no? Yung mga maliliit na bagay na akala mo. Wala lang po. Wala lang, akala mo ginawa mo lang. Pero ang laki pala ng impact sa ibang tao. Yun siguro yung fulfilling sa isang content creator. Yes po. Masarap po sa pakiramdam na hindi mo alam, may nasasalba ka palang tao na nilalaman ng kalungkutan, depression, anxiety. Sa passion po kami nakafocus sa magiging pagpapaganda ng content namin. Hindi kami tumigil dun sa views, sa pera, fame, endorsements, mga ganun. Hindi, bonus na lang po siya eh. Once na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, consistency. Sabi nga po ni Boss RDR, walang kumulong tubig sa patay sindi ng kalan. Kailangan mo ng consistency sa mga gagawin mo. Pero ang galing, no? Layo na nang narating mo mula dun sa batang namimigay-migay ng flyers. Na nangangarap na mapakain yung buong pamilya niya sa isang restaurant. Malayo-layo na po, pero malayo pa po. You're welcome very Joel. much, Ma'am Tony. Magpo-promote na po ako ng movie. Kanina ko pa nga tinatanong sa'yo yung Oo nga pala. movie. Meron pa kaming ginagawang movie ngayon. Baka marirelease po namin siya Totoo March ba o yan? April. Opo, Dito totoo po. kalokohan, Opo, okay, go. actually, third day shoot na po namin kahapon. Title po nito, He's Dating a Bold Star. Ikaw yung nakikipag-date sa Bold Star. Yes, ako po yung bida doon na lalaki. Tapos si Annalyn Baro yung leading lady ko po doon. Umiyak ang bida. Nox. Hindi na natin Napaiyak. kaya to! Sabi ko, kaya ko ba to? Bida! Yoko na! Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kaya to!